Nagpatuloy ang labanan ng dalawang kaharian kaya mula sa itaas ay pinaulanan ng Qin ng mga palaso ang mga sundalo ng Gi. At mula sa likod ay sumugod pa ang infantry ng Qin at nagpatuloy sa patayan. Dahil na-corner na nila ang mga kawal ng Gi ay pinag-utos ni Heki na tapusin si Qn. Subalit di niya alam na isang decoy lang pala ang tingin sa kanya ni General Osen. Papasugod na ang napakaraming kawal ni Heki nang dumating ang report na nawawala ang mga nakita nilang Gi soldiers sa gubat kaya napatigil si Commander Heki. At sa hudyat ni Qn gamit ang palaso ay lumabas na ang mga nagtatago niyang kawal kaya sila Heki pa ngayon ang natrap at sila naman ang pinagpapatay ng mga ito dahil sa magandang momentum ng higher ground, kaya balak tumakas nila Heki subalit nakaabang na pala sa kanya si Qn. Kaya naman tatapusin na siya nito, nang biglang nahulog ang maraming Gi soldier dahil dumating naman ang hukbo ni General Osen. Nagpatuloy pa rin ang patayan ng mga sundalo, at sa wakas ay nagkaharap na sila Qn at Osen. Giit ni Osen na di niya papatayin si Qn kung magiging alagad niya ito dahil kailangan niya ng matalinong kasapi. Ipinangako din ni Osen ang mga lupain at kayamanan kung papanig lang ito sa kanya ngunit inatake siya ni Qn. Ngunit pinag-utos pa rin ni Osen na hulihin ito ng buhay. Dito ay nagkaroon pa ng oras si Qn na linawin kay Osen ang kanyang naging strategy. Subalit mali pala ang inaakala ni Osen dahil di pa pala na corner sila Qn nang biglang tumalsik ang mga Qin soldier dahil nandoon pala si General Renpa na siyang dahilan upang tumaas ang moral ng mga sundalo ng Gi. At sa malayo ay naramdaman nila Shin ang kakaibang aura ni Renpa. Sumugod na parang mga asong ulol ang mga sundalo ng Gi, habang sa itaas ay nagpapaulan ng mga palaso ang puwersa ni Osen. Na-estimate ni Heki na magkasing dami lang sila ng bilang ng mga kawal. Sinalag ng bata ni Osen ang palaso mula kay Qn saka tumakas na ito pero pinag-utos lang ni Osen na ayusin ang kanilang formation. Habang si Renpa naman ay nag-aabang kung ano ang gagawin ni Osen upang masukat niya kung magaling ba ito ngunit biglang nag-retreat si Osen dahil lumalaban lang siya kung siguradong siya ang mananalo subalit hinabol sila ng cavalry ng Gi. Napansin ni Qn na nakangiti ang commanding general, dahil naaalala niya ang magagandang laban sa 6th Great General ng Qin. At naalala din daw ni Renpa ang leader ng 6th Great na si Hakoki dahil may pagkakapareho ito kay Osen na di sumusugal sa mga laban na hindi siguradong mananalo. Nagpatuloy sila sa pagtakbo ngunit sa dulo nito ay nakitang nakaposisyon na ang Qin army sa bundok sa pamumuno ni Osen. Di mapakali ang Qin unit dahil wala pa ang commander nila. Ang mga nakaraang labanan ay nagdulot ng pagkasira ng formation ng Qin. Labis ang pag-aalala ni Kyukai ngunit kalaunan ay nakabalik na rin si Shin na ikinatuwa ng kanyang batalyon pati na ni Moten. Samantala pagod na sila Heki at di pa nila maintindihan kung ba't piniling umatras ni Osen. Kahit nakagawa ng fortress si Osen ay naisip nila Renpa at Qn na natrap din naman nila ito. Dahil dito ay nawalan ng interes si Renpa kaya ipapaubaya niya na daw ito kay Qn at hahanapin niya ang commanding general ng Qin. Nagtungo si Moten sa lolo na kakaiba ang ni Kilos dahil kilala ito sa pagiging kalmado ngunit ngayon ay nagiinit si Mogo na patayin si Renpa. Sa lalim ng hiwa ay kita na ang buto ng bida kaya pinaalis ni Kyukai ang mga kasama para hindi ito maimpeksyon. Subalit si Kyukai ay inilihim ang kanyang sugat. Pinakita ng hari ang kanyang peklat mula sa sugat upang malaman ni Ko na kahit nagkapeklat siya ay maganda pa rin siya kay Sei. Nilagyan ni Kyukai ng herb mula sa kanyang tribe ang sugat ni Shin para mabilis gumaling. Sa kabila ng pinsala ni Shin ay kapansin-pansin pa rin ang pagbabago nito. Saka naramdaman ni Kyukai ang sariling sugat kaya natulog na lang siya dahil ayaw niyang mag-alala si Shin. Kinabukasan ay nag-aalala sila sa commander ngunit napakalakas na muli nito. Nakita niya rin kagabi na may sugat si Kyukai pero sinakihan niya na lang din ang pagpapanggap nito. 2.5 buwan na ang tinagal ng pananakop ng Qin subalit kung hindi nila makukuha ang Sanyo Castle na siyang stronghold ng Gi ay mababaliwala ang 16 na kastilyo ng ginanasakop nila. Inilagay ni General Dumont sa reserve unit ang mga kawal ni Shin na di nagustuhan ng bida. Kaya pinaliwanag ni Sosui pati na ng general na dapat ay maparusahan sila sa paglabag pero kailangan nila si Shin upang matalo si Rinko tapos inututan sila nito. Naka-formation na ang buong hukbo ng Qin sa pamumuno ni General Mogo. Sa kabilang banda ay nakahanda na rin si Hakoki Sai ngunit si Rinko ay naghihintay pa ng kapalit ng mga namatay niyang sundalo. Sinabi ng kasama na handa silang gawin ang lahat upang protektahan ng Gi kaya nais nitong pagkatiwalaan sila ni Rinko sa nagsigawan kaya nagpasya si Rinko na magsimula na sila. Sa utos ni General Rinko ay sumugod na ang Gi soldiers at nagsimula ang bakbaka na parang mga langgam. Saka nagtaka sila sa kinilos ng Gi cavalry dahil gumawa ito ng dalawang bilog na formation. At tila bagyo itong nangwasak sa depensa ng Qin. Tapos parang dalawang palaso naman silang pumasok sa formation ng Qin. Nang makita ni General AB si Rinko ay sinugod niya pa ito. Subalit saglit lang siyang pinatay ni Rinko at nang bumaba ang flag nito ay nalaman ng lahat ang kanyang pagkasawi. Nabahala ang isang officer
officer kung makarating sa kanila si Rinko. Pinigilan ng mensahero na sumugod sila Shin dahil kailangan nila ng 200 na emergency reinforcement. Kaya naisip ng bida na sila Kyokay na lang ang maiwan dahil sa sugat nito kasama ng iba pang sugatan nilang tauhan. Dahil dito ay nakasugod na rin sila Shin ngunit winawasak na ng Gi ang maraming Chin soldier. At magkakaharap na muli sila Shin at Rinko kaya matapang din na nakipagpatayan ng mga sergeant ng Shin unit. Nagsimula na naman ang matinding bakbakan ng dalawa at kahit isang espada na lang ang gamit ay napaatras si Shin dahil malakas pa rin si Rinko. Samantala sa bundok ay naiinip na ang ibang sundalo ng Chin. Nang dumating ang isang malaking lalaki na agad na nakita ni General Mogo dahil pamilyar ito. Nalaman ng mga Chin soldier na ito ay si Renpa at niyaya pa nito ng duelo si Mogo pero di siya pumayag. Sa kanila nakita na dala pala ni Renpa ang sariling hukbo. Iniisip ni Renpa kung di ba nagkaroon ng miscalculation si Mogo. Nagtaka ang mga officer dahil pina-address ni General Mogo ang mga nasa frontline nila ngunit paghahanda pala ito para sa pagsugod ni Renpa. Samantala naghanda na rin ng sariling strategy si Renpa. Kasalukuyan naman patungo sila Heki sa frontline dahil tuluyan na silang nahiwalay kay General Osen. Subalit nakita nilang sinusugod na sila General Mogo ng mga sundalo ng Gi at kumilos na rin si Renpa pero di na bahala ang Chin Army dahil may nakatago pala silang archers subalit sariling mga sundalo ang tinamaan ng mga palaso dahil mga Gi soldier pala ang mga ito na nagpanggap gamit ang armor ng pinagpapatay na archers ng Chin. Di pa rin nabahala si Mogo dahil ang isang unit ng Gi ay napunta sa isang dead end saka sila pinaulanan ng mga palaso ng Chin archers. Kaya napagtanto ni Renpa na pinagplanuhan talaga siya ni Mogo. Di pa rin naging kumpiyansa si Mogo dahil alam niyang magaling mag-adapt sa laban si Renpa. Samantala napaatras ng bida si Rinko. Saka dumaan sa gitna nila ang naglalaban na cavalry ng magkabilang panig. Patuloy pa rin ang pakikibalita ni General Riboko sa labanang ito. Ngunit nang malaman niyang may history ng pagkatalo si Mogo kay Renpa ay naisip niyang naghanda si Mogo ng matinding strategy laban dito sa loob ng 40 years kaya maaari siyang manalo. Patuloy pa rin ang pagsugod ng kumpiyansang Renpa na nagawa kaagad na mamemorya ang structure ng bundok kaya naiiwasan niya ang mga trap subalit di na nagugulat si Mogo na magagawa ito ni Renpa. Kaya pinag-utos niyang baguhin ng mga kawal ang posisyon ng mga barikada upang maguluhan ang kalaban. Kaya napunta na naman sa dead end ang maraming Gi soldier na may nag-aabang na mga Chin archer. Muntik nang tamaan ni Rinko si Shin. Samantala ang mga lieutenant niyang sila En at Sosui ang namumuno sa kanyang unit upang makapag-focus siya sa laban. Napagtanto ni Rinko na tila isang general na ang kinikilos ni Shin kaya kung mapapatay niya ito ay matatalo niya ang buong Shin unit. Kaya nang mawala ang mga nakaharang ay sumugod ang dalawa at nagtama ang mga kabayo at natusok nito ang bida sa legs na isang disadvantage sa isang cavalry. Kaya pina-address niya si Rinko subalit dahil sa pinsala ay na-out of balance siya sa atake nito, kaya papatayin na siya ngunit tumalon at umatake ang bida at inihulog niya ito sa kabayo kung saan siya mas may tsansang manalo. Saka sinabing ang pakikipaglaban ng isang paa ay napagsanayan na rin nila ni Hyo at nag-cheer ang kanyang unit. Samantala pinagpapatay ng archer ang mga sundalo na dala ni Renpa. Saka pinag-utos ni Mogo na tapusin na ang mga ito subalit di nila makita si Renpa na naisip nilang nagtago sa mga bangkay kaya naghagis sila ng mga sibat at di tumigil sa pagpana. Ngunit nasa likod na pala ito ng mga archer at pinagpapatay ang maraming kawal ng Chin at may kasama pa siyang cavalry. Di makapaniwala si Mogo dahil nag-assume siya kaagad na kasama sa mga napatay si Renpa pero nakapagtago pala ito at pinaghuhulog ang kanyang mga archer. Saka pinangako ni Renpa na hindi sapat ang 40 years na pagpaplano upang mapabagsak siya. Habang papaakyat si Renpa ay kinabahan na si Mogo dahil hindi na sapat ang kanyang mga kawal. Sa katunayan ay pinagwawasak lang ni Renpa ang kanyang infantry pero pinilit ni Mogo na maging kalmado at naisip na depensahan ang kanilang posisyon habang sila General Osen at Quan Ki ang baalang umatake pero giit ng mga officer na di nila makita ang mga ito. Patuloy ang bakbakan sa battlefield kung saan pinupuntirya si Oha ng mga kalaban upang siguruhin di siya makakapunta kay Rinko. Napansin ni Moten na mas malalakas ang mga sundalo na ipinadala ngayon ng Gi. Samantala nag-aalala ang mga kawal ni Shin dahil nahihirapan na siya sa kalaban. Ngunit nakipagsabayan pa rin siya ng espada sa parang di napapagod na Rinko. Sumugod ang isang Gi cavalry kaya agad itong pinigilan ni Sosui at pareho silang nahulog. Bagamat alam ni Sosui na laban ito ni Shin pero di niya mapigil ang sarili na ipaghiganti si Commander Kokobi, subalit naunahan siya nito pero napuruhan din ito ni Shin. Naisip ni Shin na natalo niya na si Rinko subalit bumangon pa rin ito sa kabila ng malalim na sugat. Giit ni Rinko na di siya pwedeng matalo dahil itinadhana siyang maging pinakamalakas kaya hindi isang aksidenteng si Renpa ang nagligtas sa kanya. Si Shin naman ay naalala ang kaibigan na si Hyo at ang mga taong tumulong sa kanya. Dahil sa kanya-kanyang rason ay nagpatuloy pa rin sila sa labanan nang mahiwan na naman ni Shin ang kalaban pero di pa rin ito bumagsak. Kaya muli silang nagsabayan at tuluyan itong natusok ng ating bida. Pero di niya hinayaang bumagsak dahil iginagalang niya ito bilang kalaban. Samantala masaya ang Shin unit dahil di na mabubulok
mabuwag ang kanilang unit. Nagkakagulo na kaya sinabi ni Hiro na pugutan niya na si Rinko at iparada ang ulo nito. Pero napansin ni En na di ito magagawa ni Shin kaya pinag-utos na ipagkalat na lang nila ang impormasyon. Subalit napansin nilang nawawala sila Kyukai at sinabi pa ng isang Gi soldier na pinagpapatay na nila General Renpa ang mga ito kaya nagmadali sila. Isang oras ang nakalipas ay napansin nila Kyukai na may dumating na bagong unit ng Gi kaya napilitan silang sumugod kahit mga sugatan sila. Sa present ay nakita nilang naubos ang reserved unit at sinabi ng isa na si Kyukai lang ang lumaban sa napakadaming kalaban. Nakita din nila ang mga sugatan na kawal ni Kai Shibo na tila na trauma kay Kyukai. At nang makita ito ng bida ay hindi niya ito hinayaang bumagsak. Nagalit ang mga kasama kay Shin dahil ngayon lang nila nalaman na isang babae pala si Kyukai. Ngunit para kay Denyo ay wala na itong saysay dahil isang malakas na lieutenant si Kyukai. Kinwento ni Shin ang balak ni Kyukai na paghihiganti sa pumatay sa kanyang ate at ang nais nitong pagpapakamatay pagkatapos nito. Subalit dahil sa kanilang samahan ay nagkakaroon na daw ng pag-asa ang lieutenant. Giit ni Bihei na dapat ay hindi makalabas sa kanila na isang babae si Kyukai upang hindi ito gawing target ng maraming kalaban. At sa kabila ng pinsala ni Shin ay nais pa rin niyang magtungo kay Mogo. Nagpaulan ng mga palaso ang Chin soldiers sa mga kawal ng Gi. Subalit winasak ni Renpa ang marami sa kanila kaya nakasugod ang mga ito. Sila Oha naman ang nagsilbing checkpoint upang di na madagdagan ang puwersa ni Renpa na umaakyat sa bundok. Muntik nang magkabungguan sila Moten at Shin dahil pareho silang patungo kay General Mogo. Nagtataka rin si Renpa kung ba't wala pa doon si Rinko. Ngunit pinilit pa rin niyang wasakin ng maraming nakaharang na sundalo kaya nagpapanik na sila at naghulog pa ng mga bato kaya tinamaan ang sariling mga kawal ng Chin. Ngunit ang isang bato ay winasak lang ni Renpa saka iniwasan niya pa ang marami nito at nagpatuloy sa pangbabalagbag sa napakaraming Chin soldier hanggang sa makarating na siya sa pinakaitaas kaya kinabahan ang mga officer ng Chin subalit nakahanda ng lumaban si General Mogo. Natuwa daw si Mogo dahil naaalala pa rin siya nito. Giit ni Renpa na siya lang kasi ang di niya mapatay-patay na general dahil palaging nababahag ang kanyang buntot. Alam ng mga kawal ni Mogo na matatalo ang kanilang general kaya sa kanilang laban ay nakailag si Renpa ngunit nahiwa ang armor ni Mogo. Muling umatake si Renpa na sinalag naman ng Chin General. Saka sinabi ni Mogo na pinili niyang lumaban dahil sa isang batang mandirigma. Kaya siya naman ang sumugod na sinalag ng Gi General ngunit napatras niya pa rin ito. Nagtataka sila Shin dahil wala ng katao-tao sa main camp. Samantala namangha ang mga sundalo dahil nagagawa ni Mogo na makipagsabayan kay Renpa. Giit ng isang sundalo na ito kasi ang ama ni Mobo na isa sa malalakas na general ng Chin. Di makapaniwala sila Moten na nakikipagduelo ang lolo niya kay Renpa at ang nakakagulat ay nakakalamang pa sa laban si Mogo. Subalit nang umatake si Mogo ay naputol ang kanyang sandata kaya napinsala siya at nahulog sa kabayo. Kaya naulit na naman ang nakaraan na palagi siyang natatalo kay Renpa. Ngunit bago ito mapatay ay sumugod sila Moten subalit napatay ang kanyang kabayo. Dito na napagtanto nila Shin na kakaiba talaga ang lakas ng isang alamat na General Renpa. Samantala sila General Konki ay balak atakihin ang main camp ng Gi. Tinutokso ni Mogo si Renpa dahil tila nawala ng kabuluhan ang buhay nito nang mamatay lahat ng kalaban nitong 6th Great General. Sa katunayan ay naiinis daw talaga si Renpa dahil kakabalik pa lang ni Oki sa digmaan pero napatay na ito kaagad kaya dinungisan daw nito ang dangal ng 6th Great. Nainis si Shin sa mga sinasabi ni Renpa pero ayaw siyang pansinin ng kalaban dahil wala daw siyang pake sa mga walang bitaw. Kaya pinakita ni Shin ang espada ng pinatay niyang si General Rinko. Dahil dito ay galit na galit sa kanya ang alamat na general. Subalit pinili ni Shin na manatili kaya nag-alala si Moten. Ngunit dahil sa laki at lakas ni Renpa ay napabagsak siya sa isang atake nito pero nasalag pa rin niya ito at saka bumangon at umatake ngunit napatalsik siya muli. Kaya tatapusin na nito ang bida nang magtanong si Mogo kung di pa ba ito masaya sa mga nakamtan na labanan sa Golden Era ng digmaan. Samantala papaakyat na ang iba pang sundalo ng Chin kaya nabahala ang Gi soldiers kaya sinugod na nila si Mogo pero napansin ni Moten na mas marami silang sundalo. Subalit papatayin na si Shin kaya sinabi ni Mogo na kay Shin ipinamana ni Oki ang pole axe nito. Tinanong ni Renpa kung natakot ba si Oki sa sariling kamatayan nito. Sinabi ni Shin na walang pinagsisihan si Oki at namatay pa itong nakangiti dahil sa nakamtan nitong pangarap na maging isang alamat na general. Napagtanto ni Renpa na totoo ang sinasabi ni Shin. At masaya din siyang namatay nang may karangalan si Oki bilang isa sa mga matindi niyang nakalaban noon. Giit ni Mogo na wala ng kalaban si Renpa dahil patay na ang lahat ng 6th Great General. Nawawalan na ng ganang magpatuloy si Renpa nang dumating si Kai Shibo upang tulungan ang kanyang boss. Nakita din ni Moten ang smoke signal sa main camp ng Gi na may kahulugan na nasakop na ito ni General Konki. Nagtaka si Hakuki Sai kung di nila nakasalubong si Kai Shibo.
Pero natawa lang sila Konki dahil magaling sila sa pag-iwas sa kalaban. Binigyan ito ni Konki ng pagkakataon kung magmamakaawa siya. Subalit mas pinili ni Hakukisai na mamatay na isang marangal na Gi soldier kaysa lumuhad sa kaharian ng Qin kaya tinusok siya ni Konki. Saka pinag-utos ni Konki sa tauhan na kunin ang ulo ni Hakukisai. Samantala patuloy ang pagwawala ni Kai Shibo kaya pinili ni Moten na lumaban. Si Renpa ay tinapos din ng mga sundalong sumugod sa kanya, saka umatake si Moten kay Kai Shibo kaya napatalsik siya nito. Ngunit iniligtas naman siya ni Shin. Subalit bago mapatay nito ang bida ay ipinag-utos ni Renpa ang kanilang pag-alis at tinanggap ang kanyang pagkatalo.